What's up mga kuya, mga ateng? Welcome dito sa ating evening show, ang Live Signals Crypto Trading, kung saan gabi-gabi sinisilip natin yung mga paborito nating cryptocurrencies at syempre nilalatagan natin yan ng trade plan para alam natin yung mga untugan at mga talbugan. Yung mga bago po sa tambayan, welcome po. Huwag kalimutan i-click yung subscribe button sa YouTube at yung notifications bell, paki-on po yan para lagi po kayo updated tuwing may live si Kuyang. Sa Facebook naman, exclamation point, notify yan. Ayan, so ngayong gabi ay recorded itong itong stream natin, no? So it will be aired later tonight, 8 p.m. Recording ko 5 p.m. So ito ang pag-uusapan natin, itong banner natin, Grayscale pushes for SEC's approval. So yan, at syempre yung BTC, silipin natin saan ang untugan na talbugan yan. Gagalaw na ba finally? Or magtutuloy pa rin ang konso? Ayan, at syempre masilip din tayo ng mga ilang altcoins, no? Although medyo solo si Kuya ngayon, no? Hindi ko kayo makakakwentuhan, pero silip tayo ng mga ibang minamanokis natin na mga altcoins. Ayan, no? So proceed na tayo sa ating balita, pero bago yan pala, eto i-promote ko lang itong Runninverse, no? So kasi mangyayari ito sa ano ba tong Runninverse? Ayan, fitness and technology. The first of its kind race brand event will give you a unique experience that combines running and Web3 into an unforgettable adventure. At hindi lang yan, syempre meron din yang charity, no, na mapupuntahan, no? So at syempre you get to meet the people in Web3, no? So yung mga communities nandyan, it is a run for a cause, learn about Web3, no? So yan, i-bridge natin yung Web2 and Web3, no? So yung mga fun run usually is done by Web2, no? So yung currently na kikita natin ng mga fun runs were organized by businesses, no, na wala sa Web3. So ito is first, no, na gagawin natin mga kuya, mga ateng. Merong 5K, meron 10K, and tickets are now available, no? Merong early bird rate, no, 750 pesos sa 5K, 1.5 sa 10K, no. Ang regular price niyan 1.5 at 2.5, no. So kasama na diyan yung singlet, race bib, finisher medal at NFT. May loot bag din yan, at syempre a part of the proceeds will go to Bonnet the Cause, no. May kasama rin Bonnet the Cause, bonnet to. So kasama na dyan sa presyo na yan, mga kuya, mga teng, no. So nakatulong ka na, nakagalaw-galaw ka pa. Nakagalaw-galaw ka pa. So magkita-kita tayo, mga kuya, mga teng, sa Vermosa yan sa September 17. This is a side event ng PBW or yung Philippine Blockchain Week. This is the biggest event, Web3 event dito sa atin sa Pilipinas, breaking out this September 19 to 21 at the Marriott Grand Ballroom, Newport Resorts World, Manila. So dyan yan. At meron tayong discount code SLG50, no, para magkaroon kayo ng discount dito sa mga tickets, no. So right now meron 25% off, but pagka ginamit nyo yung ating SLG50 na code, ay 50% off po ang makukuha nyo of the tickets, no. At meron din mga ibang tickets, no, if you're interested na pumunta dito sa mga side shows, no. Michael Cinco, merong fashion show dyan, at Nexus Fun Fair, Triple S, ayan, no. So meron dyan ibang mga presyo din, mga kuya, mga ateng. So magkita-kita tayo dyan sa Philippine Blockchain Week. Ayan yung mga speakers and hosts na nandyan. It will start, kick-off is September 18, no. So Michael Cinco Metaverse Fashion Gala, and 19, ayan, nandyan na yung yung proper na PBW, nandyan na yung mga speakers, may mga workshops, may mga booths, at syempre kapag merong mga booths, meron ding mga giveaways. Oo, ayan, dyan ROI na kagad.
for sure mga kuya mga teng, no? So sa tagal natin nag-a-attend ng mga events, no? So yung iba may libre, yung iba may bayad, pero most of the time yung mga may bayad bawi sa mga loot bags, sa mga giveaways, no? So lalo na etong PBW kasi marami mga booths dito eh. Hindi lang Web3, meron din mga Web2 businesses na naglalagay ng mga booths nila to showcase their businesses, no? So it will be a good time to meet up with the community, no? So nandyan tayo, si Tito G and A-Chain nandyan din, and other developers, mamimit nyo sila, at syempre yung mga speakers. So may mag-picture man lang tayo, no? At tingin ko baka meron din mga may mga pa-event din na may mga pa-contest yung ibang mga booths, no? So you get additional prizes as well, no? So yung mga hindi pa nakakasubok, subukan nyo po para mas lalo nyo makita yung pagiging bullish ng mga tao sa Web3. Ayan, move tayo sa balita natin. Okay mga teng, hindi pala dito galing. Teka. Refresh ko lang to news, TitoVlogs.tv. This is yesterday's news pa. No? So, we will get the news from Grayscale sa Watcher.guru sa Twitter niya. Ito, ang sabi dito, kita ba? Okay. Sige, kasi wala kayo para mag-chat eh. Kapag hindi nyo pala ako naririnig. Ang sabi dito, Grayscale asks SEC to quickly approve its spot Bitcoin ETF. Medyo nagmamadali si Grayscale. Oo. After its recent court victory, Grayscale Investment is currently pushing the Securities and Exchange Commission to promptly grant approval for a Bitcoin spot ETF. The attorneys representing the firm delivered a letter to convey the same to the regulators, no? So medyo sumulat lang na mga kuyang, mga ateng, baka naman pwede pakibilis-bilisan, oo. At pag-usapan na lang natin yan kasi sinabi na nga nung 3-panel judges na okay na daw eh. Oo, wala nga kayong masabing dahilan eh. Oo. And this is us being polite sa inyo. Oo, wag na tayong magbanggaan. I-approve nyo na. Pero, kung i-approve nyo, pakibilis-bilisan. Kasi nahihinip na yung mga tao na ma-push yung presyo above 30k, above 32k, no? So a spot Bitcoin ETF would provide investors a means to invest Bitcoin, no? Without the need to directly possess it, no? So you can buy para yung mga full, no? May mga units trust, no? So yun yung mga yan yung medyo similar diyan. So the SEC has rejected all spot Bitcoin ETF proposals until now. It contends that the applicants have failed to demonstrate their ability to safeguard investors from market manipulation, pero contrary dyan, meron kasi silang ito, yung point naman ng Grayscale has contended that its proposed Bitcoin ETF focus on the spot market deserves approval. This is due to its reliance on the identical market surveillance framework employed by the CME, in Chicago Mercantile Exchange, no? So it should be noted that SEC has already considered CME's framework satisfactory for Bitcoin futures ETFs, no? So ito kasi yung ito si CME, no? So nandiyan yung mga futures. Pero no, so ito kasing si Grayscale spot Bitcoin ETF ang ina-apply at saka yung mga ibang mga banks, no? So the appeals court concurred with this argument, no? So sabi nila, oo nga naman SEC, parehas lang yan. Bakit nga ba sinasabi niyong magkaiba? They asserted that the SEC did not clarify why these two arrangements were significantly distinct. Nasabi ng mga lawyers. Ito pa ang sabi nila, which is tama din, no? So we believe the commission should conclude that there are no grounds for treating the trust differently from ETPs, yung exchange traded products that invest in Bitcoin futures contracts, no? Yung nando sa CME. If any other reason could be offered in attempting to differentiate spot from futures ETPs, we are confident that it would have surfaced by now, no? So kung meron, sabi nila, kung meron kayong alam na dahilan para masabi nyo na magkaiba yan, na magkamukha naman, bakit nyo sinasabi magkaiba, sige, dapat nasabi nyo na yan. Kasi obvious na yan sa inyo eh. Kasi meron ng precedent. Bakit
sinasabi nyo magkaiba. Bakit pa? Ano ang nagpasabi sa inyo magkaiba? So, habang wala yan, siguro kaya nila pinospone yung mga due, no, last week na mga approval, dahil wala nga. Wala nga. Kasi magkamukha naman, mas maganda pa nga yung spot, di ba? Furthermore, the court's decision mandates that the SEC reevaluate Grayscale's application. However, the regulatory agency retains the option to challenge the court's verdict. Yan, so it will be in 45 days, so mga October 15 yung sinasabi dyan, ang deadline. The SEC announced last week that it was in the process of examining the ruling. Meanwhile, Grayscale's law firm, Davis Polk, said, "We hope you will agree that the best use of resources now is for the SEC to issue an order approving." Ayan. And this is them being polite. Yung mga tech, no? So, wala pa. Hindi pa brasuhan yan. Pero, they are being straight to the point na wag na kayong magpagod SEC na mag-isip pa dahil it is obvious naman that they are one and the same. Parehas naman nakapeg sa Bitcoin. Di ba? So, Bitcoin backed yung mga funds. So, why are you treating them as different? Diba? So, wag na kayong magpagod, wag na kayong magsayang ng resources, i-approve nyo na lang. Ang problema ng SEC, medyo, syempre, that will be as if they will accept defeat. Medyo mataas ang ihi ni Kuyang Gary. No? So, medyo parang ayaw niyang gawin kasi lahat hinaharang eh. So, pero pagka nangyari yan, medyo makikita natin most probably ang BTC above 32. Posible, malaki ang posibilidad na yan ang magtulak sa atin above 32 and maybe near the 42 to 45k area. Kasi medyo butas yung ibabaw ng 32 to 36 yata na area. Mamaya silipin natin. Ayan ang balita natin ngayong gabi. It's 5:22 na habang nagre-record tayo. So move na tayo sa ating chart. Solana, sinilip ko lang kasi nagkaroon ng pump kagabi. Nasa pa tayo kagabi? Tuesday. 8 o'clock. No? So ito, nag-uumpisa. So resistance. No? Binasag pa nga yung MA200 natin. No? But binawi din. No? So ito, yung dapat nag-iingat, no, yung mga tao. There is a news, no, na PayPal ba? Hindi ko masyado na teka. Ideas, calendar, this. Wala. Nawala yung news. Usually, meron mga news dito. Data window, hindi. Teka lang. Events. Yes. News. Ayan. Okay, let's see. Ano yung latest? Solana Aptos 8 more unlocks coming. Ito, visas. Ayan, ito. No, so you can find yung mga latest news din dyan sa TradingView. No, so Visa stablecoin payments on Solana propel sold to 5% gain. Bullseye price breakout. No, so kung nadali nyo sa trendline, congratulations sa Tipay, sa box natin. No, so congratulations. Payment giant Visa significantly moved in the digital currency space by expanding its stablecoin settlement services to the Solana blockchain. Ayan, so kaya naging bullish. Pero do not forget, no, that shorthand pa rin nga tayo, no, sa BTC and most of the alts, no. So and also with Solana, no, so we short the pump, no, kasi we are below the trend line, no, so we are below this trend line, no, so while we are below, ito, pag tinignan mo tong trend line na to, medyo mahaba na ito, so huwag kang masyadong magulong dyan, iwasan natin. Ayan, so itong trend line na to, daily, simula pa nung February,
So ngayon, nandun pa rin tayo sa ilalim. For a while, we broke out na hinarap tayo ng mga resistance, no, near 33, and right now we are on the way down. So there's still a possibility, no, dito sa 1832, 1836 area na support natin, no, na i-retest natin ulit. For now, ang nag-hold sa atin yung 1915. Pero if we, no, especially today, later sa 8 o'clock, tomorrow 8 o'clock, pagka nag-close tayo sa daily, look at these two candles, these two daily candles. No, kapag ka itong long green na to, in-engulf nitong pula, no, Solana will go back to being bearish, no? So kasi naging bullish yung mga tao. Pero pag ito binawi, no? So everything that has happened today or yesterday dito, bawiin ng long red, ma-engulf to ng long red kahit hanggang dito, no? 1940, ano ba opening? 1950. If we close today below 1950, ayan na, no? So it will continue its downtrend, no? So congrats sa mga nakadali ng long at mga nakadali rin ng short, no? So MA20 ang inumpugan natin, no? So nag-cross na yan sa daily. That's daily. Pero syempre yung mga tao dito, yung pump, nag-take profit na yan, and may mga naipit na mga magka-cut loss, may mga maliliquidate, no? Especially if we break 1915. Kita ba dito yung 1950? Ayan, no? So 1930, 1920, and yung medyo madami, 19 and 1850, no? Na marami nakapila dito sa ilalim, no? After this, these areas. 1850s. So, nasa 1915, eto pala, no? Nandito tayo, no? Tapos 9,000 Solana ang nandyan. Medyo marami naman nakapila dito sa immediate na price range ni Solana, but no, so eventually if this gets broken, itong engulfing, tapos itong 1915 natin, no, Solana will retest 1832, no? So nandiyan yung short ulit sa 1832, no? So you can, yung mga nag-short dito, move natin sa 4-hour time frame. Yung mga nag-short dito sa area ng 20, so around 20, will take profit bandang 1915, can re-enter, so breakdown and retest dito sa area. No, so you can buy back ulit dyan. No? So magkaroon ng break, retest, back. No? So especially if it will be supported with volume, no? But sa daily, if you will look, yung MACD natin, no, so is attempting to cross, no? Gusto na rin mag-green. Ang ating stochastics, aangat din. Pero yung RSI natin, sabi, wait lang. No? Wait lang, console lang muna tayo. Still below RSI 50, a bearish consolidation pa rin tayo dyan sa daily time frame. No? So we can still, no, see itong 1832, and especially if we close below 1950 later, no? So sa closing 8 o'clock bukas. So abangan yan mga kuya, mga ateng. That is Solana for you. Bakit ko nga ba inuna yung Solana? Tapos ko na ba yung BTC? Wala kayo para tanungin ko. Okay, BTC tayo. On a daily time frame, pababa pa yung ating no, breaking down sa Stochastic 50. Yung ating RSI is breaking down from the trend line, yan yung sinasabi natin, no? So you have conviction now to hunt more shorts, no? So sa market, not just Bitcoin, no? So look for tokens that are moving like Bitcoin, no? So meaning pagka bumaba si Bitcoin, bumababa din siya. Pag umakyat si Bitcoin, ay umakyat din siya, but on a different level, no? So syempre si Bitcoin pag bumaba 1%, 2%, pag alts yung hinanap mo, nakasabay niya yung ugali, minsan times 2, times 3, times 4 yung movement, depende. So still a short hunt dito sa market natin. So ito yung
tinitingnan natin na play, no? So we are waiting, no? So until now we are all waiting sa breakdown sa 25.6. So tingnan natin 25.6, 25.6, no? So medyo marami, oh, ang daming buyers, no? So again, no? 25k, 500 Bitcoin nandiyan. 24.8, 200, 24.6 na dagdagan pa, 600 na. Yung nakapila. No, so mukhang i-defend na tong 25k if ever we break down, no? So if we break down dito sa 25.6 area, 25.6. Ayan, no? So medyo madami sasalo, but no, in case, no, so alam niyo naman kung meron dumating na balita, no, so medyo magkakagulatan, magkakatakutan, maraming magtatakuan. 25k, marami na. 24.8 at 24.6. Sa mga bumubodega, actually, hindi yan malayo. Hindi yan malayo. Malayo yan kapag ka naka-leverage ka. No, pero sa mga nagbubodega po, ay hindi malayo yan. Ang lapit pa niyan. Ang lapit pa po niyan. No? So, 25.6 to 20, let's say 25k, it's only 2.38%. Lapit niyan. Lapit niyan. Sa spot, yung iba, no, so siguro yung nasisikmura 50%, 60% sa spot. As long as you're clear with your intention na hawakan yan, no, and you trade the range if ever na you get a breakdown. So and you will buy more on the next levels, no? So malapit lang yan para sa mga spot traders, no? And eto sila nasa 25k. And I want to remind you, no, so yung spot market, itong spot buyers and spot sellers, they are the ones moving the market. No, so yung futures nakikisabay. So tinitingnan mo yung spot, ano na ba gagawin sa spot kasi sasabay yung futures, eh. 'Di ba? So diyan bumabase yung mga tao para do sa pusta nila. So yung video na ginawa natin sa spot versus futures, no, so parang nakikipagpustahan na tingin ko aangat tong Bitcoin, tatayaan ko, pustahan tayo. Oo, tapos yung leverage para kang pinautang na exchange. Meron ako 10 dito, pautang muna ng 90, ng 90 para makataya ako na 100. Gusto ko 100 taya ako kay Bitcoin, medyo maliit pa yung pera ko, 10 lang. Okay? Pero sasabihin ng exchange, ba teka, prenda mo muna sa akin yung 10 mo, collateral yan. Pero pagka nag-move yung market ng this percentage, akin na yung 10 mo. Kasi pinautang kita, eh. Yan ang interest ko. Okay, sige. Ganyan naman sa futures. So meron kang multiplier, pinapayaran ka ng banker, ng exchange. So ingat. No? So kasi merong tinatawag nating liquidation. Now, no, so if you're trading this, no, so shorthand nga tayo, let's move sa shorter time frame. No, so ginawa natin kagabi, no, so you short here, no, ito yung kinuha natin yung range, no, sabi natin yung madalas tamaan. So kung tinamaan ka diyan, nakatipi ka dito, tinamaan ka ulit, most probably, no, makakatipi ka ulit. So tingnan mo yan diyan. Ayan yung ATN. So yung tipay mo, no, so tinamaan ka dito, no, so you're in the mid range. You're in the mid-range, no? So now it is up to you, no? So yung mga nakatipay kasi hindi na masyadong kailangan pag-isipan, no? So nakaset na yung mga tipi nila. Pero yung iba, no, the really want an active trading, you can look at this mid-range. Nasa daily pivot yung mid-range, no? So a break sa ibabaw, so you want to you want to exit it. And that will be around 35, no? So meron ka pa rin namang 40, meron ka pa rin 20% gain dyan, no? So if you will cut sa breakout sa daily pivot, kasi baka umakyat ulit, but most probably it will give you another entry, no? It will give you another entry for short, no? So pwedeng lagarin yung range na yan. So yan si BTC for now, still a short hand. But let's see, daily time frame, sige, nag-break na kasi tayo, nag-break na rin dito. So we will give it a few more days, no, for a downtrend or a conso.
Most probably hanggat matapos natin yung September 19 na binilang natin. So, baka nga September 15 pa lang it will start moving na again to the upside, no, or a massive downward move pa to sweep, no, to sweep yung liquidity sa ilalim, then mag-bounce na tayo. So now hindi pa natin nakikita, so wala pa masyado naiipit na marami, kaya nag-iintayin pa rin po yung mga tao. Okay, now silip, naku, ito pinakalimutan ko i-off yung ano natin, nakalimutan ko i-off yung mga ads natin. Tayo, off ko lang po kasi bababa yung ating bababa yung object completion rate natin. Ayaw nating mangyari yan dahil syempre we want to be a trusted seller. Wait ko muna yung mga ads natin dyan. Kasi nag-ads ako sa nag-ads din ako sa BitGet at sa Bybit gawa ng kailangan natin na supply. So wait lang. Okay, sa Bybit ubos na yung aking ads. Now, silip lang ako dito sa SLG. Wala akong kausap SNX, ito pinag-uusapan lang, SNX daw. Nalipad, no? So silipin natin si SNX kasi baka magka-hypean kayo dyan. Again, I want to remind you, no, so to take profit sa resistance, and that is already a resistance. Ito po yung box floor. So yung box floor natin na breakdown, ni-retest, no, may resistance dyan, no? So pero congratulations sa nakadali dyan, no? So if you will move sa 4-hour TF, no? So that's a valid break. Sa break, if you will use the box, so that's a break from the consolidation. So it is the conso hours. So right now nag-conso din kanina, pero bin-breakout ulit. And if ever, no, so naiwan ka, dito mo na intayin, guys, no? So you want to see a retest dito sa box breakout around 2.31, no? So take profit na dyan, 2.31, take partial profit na po dyan sa linya na yan, 2.55. Wala pa po tayo sa bull run, and hindi po yan magtutuloy-tuloy, most probably bubuosan ulit, no? So again, reminder, no, so most of the time yung mga nakikita nyo, mga small caps na nagpa-pump, no, sa mga exchanges, sa Bybit, sa BitGet, no, so I observe nag-umpisa ito noong nagsimula yung mga trading competition, no? So this can be a manipulated move, no, mga kuya, mga teng, so be careful. This might not be a sustainable pump, especially do sa mga small caps, kasi yung mga nandyan sa competition, syempre mga malalaki din yan, pinupondohan din nila yan kasi malaki ng premyo, no? So baka lang, no, na silang nagpa-pump tapos hahabol tayo, baka po maipit. So mag-iingat po. Pero it is worthwhile, no? Na sulit din na mag-intay ka. Lagyan mo ng trend line yung mga small caps. Lagyan mo ng trend line yan, yung mga bumababa, nagko-conso. Sabayan mo yung breakout. Sabayan mo yung breakout kasi, no, marami nag-iintay dyan. No? With this competition. Nakikita ko kasi nagno-notif sa akin kay BitGet at kay Bybit na this token increase 25, 40, 80%, no? Tapos nung bababa lang din. Diba? So yung mga newbies baka napapahabol. So ingat po. So remember to take profits, take partial profits, at wag hahabol kapag ka nandiyan na po sa resistance. Kasi po, no, alam nyo naman yung market natin is on a short hand pa rin. No? So dapat short natin yan sa resistance. Hindi po tayo dyan humahapon. So yung ball-ups mo, if you're bullish on SNX, alam mo yung balita, meron talaga, and you expect a continuation, the safest way is to wait for the breakout dyan sa level na yan, sa 2556, no? And the retest. And you target itong box ceiling, no? So
2.838. No? So it will be around 11% to the upside kung babasagin. So but right now ay nandun, naharap tayo sa resistance dyan sa area na yan. So 4-hour breakout sa MA200. Ang mga possible retest natin 2.3, 2.31, MA200 kung nasan man yan sa 4 hours, at yung daily pivot natin for today 2.23. So dyan ang mga abangan if you expect a continuation. But if ever wala, so if you see the volume na dito, so look at the RSI, tirik na. So if you see a valid reversal candles or a confirmed na nauntog dito, wait for a few candles, red candles na nandyan, mag-touch at you can test for a short entry dyan and take profits dito sa areas na to where we expect a bounce. So ganun natin gawin, ganun natin laruin kung hindi mo na ilong dito, hindi mo na nakita yung breakout. So ang ganda ng breakout dito sa 1 hour, breakout sa box, breakout sa MA200. So ang ganda, tapos nag-conso, then another breakout. So tingnan natin, probably ayun, ganun din. Breakout sa MA200 4 hours, breakout sa box. So boom. Congratulations sa mga nakahuli niyang SNX. Now we move again. Naghanap lang ako dito sa SLG. So Solana nasilip na natin. Dodo, ito tinetrade ni Kuyang Umap. Tingnan natin. Ano ba in-entry mo dito, Kuya? Short. Short 101% gain. So tingnan natin. Tama lang din na shinort. Kuis. Sige, congratulations. Pero sa nakahuli rin ng breakout, so okay. Small caps ang binabanatan nila. So if you manage to see this breakout, tingnan mo sa 1 hour. Yan. So MA200 box. So ito yung box mo. MA200 break. So you buy on breakout, trend line break. Ayun ang mga confluence mo dyan. Crossover MA20. So ayun, boom. Ang layo. Okay, and that is your equal top dito. So you had third short. Congratulations. So I hope you took the partial profits na. So saan? Daily pivot, partial profit. Next target is the box breakout. So 99 piso. Balik sa piso for Dodo. So again, we do not expect a sustainable breakout, lalo na kung wala namang sustainable news na ginagawa. So yan tayo kay Dodo. Saan magalit kung chat ko. Okay, so yan si Dodo, so if you will look sa 1 hour time frame, nag-cross na yung MACD niya. Pero you want to watch din ito RSI 50 sa 1 hour, kung tatalbog dito, that can be your potential bounce din. So nag-bounce sa 1 hour, pwede magkaroon ng continuation tayo. Then you take profit ulit dito sa 1265 area. So yan si Dodo. At ano next natin? Teka. Commercial muna. Si Kuyang, ito yung ano natin. BitGet na instructions paano makapag-copy trade sa spot. Magbabalik po ang ating programa.
Ayun, and we are back mga kuya mga tayong nakita nyo ang instructions paano makapag-copy trade sa spot, sa BitGet na. So just make sure you have your trade management, no? So your risk management, kahit sino man po yung kinakopy nyo, kailangan meron yan dahil baka po sabihin nyo na-liquidate na-liquidate kayo na tapos yung trader hindi naman nag-close, na hindi naman na-liquidate. So you have to have your risk management, your own risk management, kasi hindi po nakikita ng trader na ipa-follow nyo yung portfolio nyo. So pwedeng siya hindi kinakabahan, naka-cross yan most probably, nasa futures, walang liquidation. Baka madali po, no? So ingat po, at ayun lang, lagyan na lang ng sariling risk management. Kung naka GTF ka, then you know how to play this game, no? So yung liquidation mo most probably is malayo din. Okay, ano pa tayo dito? Lang humahanap sa SLG, wala akong kausap ngayon. CFX, ayan, si Goyang Chris Sabala na naman ang bumabanat nito. CFX natin, CFX, ayan. Anong ginawa ni Kuis? Shinort kanina, kagabi, no? So nasan yon niya? Shinort, no? Most probably kahapon. So that's a box untog, box untog, Shinort, no? So nakatipi na yung kanina. Dyan, currently, dyan tumatalbog sa MA200 1 hour, no? So medyo flat na yung ating MA200, let's see, no? So kadalasan pagka nagfa-flat na yan si MA200, no? So and other MAs, no? So magtatahi-tahi kasi yan dyan. So magpo-consolidate, then you box it again, no? So iba-box mo ulit yan dyan. Mimit yan lahat pag inon mo yung MA20, ito MA50, MA100, no? So magsasama-sama yung dyan, magtatahi-tahi, waiting for the next move, no? So na natin, no? So yung MA200 natin nasa mezzanine din natin. So hope you manage to take your partial profit na dyan sa MA200 and also sa mezzanine, no? So you draw a trend line, no? So if meron ka pang position goals, yan. So eto, so this is your bullish trend line. Kada talbog kasi this 1 hour time frame, tumatalbog pa. So tumatalbog pa, pwede dyan magtipid, no? So pero pag binasag yan ay happy, no? So ito yung mga lows na susunod. Ayan, nandito 12.22 at ilalim. Box bottom natin 11.75, no? So take partials, wag mong iwan. Again, no? Pinaliwanag natin kahapon. Wag mong sesantihin yung empleyado mo na magaling. Inar mo tapos sisisantihin mo. So just take partial profits to control your risk, no? And pagka nagpakitang gilas ulit, say binasag tong trend line, retest, bang, no? So you buy back. Mag-invest ka ulit. May bonus yung empleyado. Oy, magaling ka, ito bonus mo. Yan. Punta ka sa training. Kasi long term na tayo. So ganyan. So for CFX, most of the market naman is on a short hunt, no? So but you have this trend line, but this is a 1 hour trend line, and it is very likely to be taken out, and this box 11.75 to be retested, and this is only 1 hour time frame kasi. So if you will look sa daily time frame, that's just a consolidation. So that's just a console. Also pwede pa rin yan mag-retest dyan sa 11.75. So don't be fooled by the pumps, no? So again, I want to remind you, no? So merong mga possible pair flags dyan at wala pa namang volume, no? So most of the breakouts are not supported by volume. Most probably they are just
fake outs, no? So ayan po, nangiipit lang, wag po tayong magpaipit, no? So this time, no, ng market ay boring, yes, boring, pero this is the time, no, to reevaluate your portfolio, no, to accumulate more BTC kasi pag gumalaw na naman yan, gulatan na naman, no? Gulatan na naman. And if you see volume, no, so it is already late, no? So yung mga gusto nagbobodega, at natutuwa ako kasi ang daming pagka nagdi-dip, regular na talaga sila bumibili ng USDT pambodega. O, alam mo pagka bodegero pagka dip nangangatok sa tindahan ni Kuyang Tsaka pagka kinsenas katapusan, marami nang nag-iimbak, nagbobodega ng BTC, na Ethereum, and yung mga manokis nila na. And I tell you mga kuya, mga teng, no, so but syempre walang guarantee dito sa market, but for me, no, so sa stocks pa lang, no, so tapos dito sa crypto, no, it is an effective strategy, no, so to just accumulate dollar cost average, and especially kung matyaga ka magantay ng dips. If you're disciplined enough to wait for the dips, to wait for the proper timing, lamang ka dito sa pagdi-DCA. So, wag magmadali, wag mong ibili lahat. Wag mong ibili lahat ng budget mo. No? So, pag nabili mo na lahat ng budget mo, have a side hustle, grind, para maka-create ka ng more capital, no? Para pambodega. Kasi at the end of the day, kapag kapo, nag-umpisa na yung bull run natin, ayan, yung inintay natin, yung approval ng mga ETFs. Pagka po yan, nangyari, maiiwan na naman. Sasabihin mo na, sayang pala, dapat bumili na ako sa 25. No, sasabihin mo na naman na gano'n. And, we'll never know, baka mamaya hindi na bumalik. So, what is safe to do is just $2 cost average this area, no? So ito, you have to buy dito sa area na to. Bumaba, you have to buy again, no? So if you still have the funds to do it, pag wala, gawa ng paraan, dapat meron. So ganun naman tayo, di ba? Ganun naman tayo. Okay, it's 5:53 na while I'm recording. Magkuyang nose muna tayo. Eto na. Ay, hindi yan, wait lang. Papalitan natin. Anong araw ba ngayon? Wednesday. Kahapon pala yan. Ayan. Kuyang knows for the night. Ang sabi dito mga kuya, mga teng, it is very important to find something that you're passionate about and go for it. And don't let anything stop you. Mula pa rin yan kay Kuya Jim Simmons. Mga kuya, mga teng, if trading is your passion, if you have the passion for trading, for studying crypto, for web developing, no, so web3 developing, if you have that passion, no, and I know that you have, and you already went for it, no, because you're watching this video, and I want to congratulate you because you're already on your first step. But no, I want to remind you, like Kuya Jim Simmons, no, na do not let anything and anyone to stop you. I want you to prove them. I want you to prove yourself, no, that what you are doing now, what you are passionate about now, is something worthwhile doing. No? So how are you going to do that? No? First, learn how to manage your risk. Why? Because it will define, no, how long are you going to stay dito sa market. Without the risk management, no, your portfolio can go boom and then bust, no, with just one trade, no. One wrong trade, all your gains, all your portfolio will be wiped out without the proper risk management, no. So continuous, no, sunod-sunod na mga losses na hindi napag-isipan, walang risk management, no, it can define how short or long you can stay in this game. And if you're passionate enough, no, to be in this game, dapat ang iniisip mo paano ka magtagal, hindi paano ka makaka-jackpot. Okay, so that's one. And don't let anyone to stop. So
Patunayan mo sa kanila. Oo, patunayan mo kung ano ka, kung ano meron ka. No? Keep on studying. Keep on studying. Because eventually, no, makukuha mo rin yung tamang timpla na para sa'yo. Maybe right now, you're questioning the system, questioning your passion. Ito ba talaga yung gusto? Para sa akin ba talaga to? And most of us, no, dumaan na rin dyan sa ganyang tanong. No? Si Kuyang dumaan na dyan, no, many times over. Sa stock market pa lang, and when I was starting sa crypto, I asked myself many times, no, kung para ba sa akin ito. But eventually, you will overcome and you will find the answers. How? No? Kapag ka tuloy-tuloy ka lang, na dinedevelop mo yung system mo, dinedevelop mo yung mindset mo, yung sarili mo, yung risk management mo, para maka-adapt ka na finally dun sa market, no? Na alam mo na when it is a no trade day, no, or week, nasa console lang, pangit yung range, no? So there's no point trading unless you are just accumulating, no? So you step away, no? You have a portfolio that you only open when you're going to buy, so you can do many other things. You can be passionate with other things pa, aside from trading, no? But no, you're passionate with trading, don't let anything or anyone stop us dito sa ginagawa natin. At yan ang ating Kuyang Knows for the night, mga Kuyamateng. Please follow and share for more. Nandyan tayo sa TikTok, sa YouTube at sa Facebook. Kuyang Jerome Crypto lamang po. Ayan, i-follow nyo po ako. At magkita-kita tayo. Meron tayong live everyday, Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Philippine time po. Ayan, thank you. At balik tayo sa ating charting. Ano na ba? Ano ba maganda silipin? Ang hirap na wala nagre-request. Teka, ano pa ba? At DYDX, sige. Sisilipin ko lang din DYDX kasi manokis din natin. Nilalagay ko lang sa DOS pataas, 2 to 2.20 area. Pero mukhang marami na lumalagari dun sa range na yon. So hindi na tinatamaan minsan yung DOS, no? So 2.01, 2.04, no? So sa nag-low nung nakaraan, hindi ako tinamaan nung nakaraan eh, 2.002, no? So hindi ako tinamaan dyan, no? So we are waiting now. So dyan sa area na yan, that's our box bottom, previous box bottom, doon nagre-retest yan, no? So ito bonus na para sa akin, itong 1.8. So that can be your second tranche for your long or for your bodega or your swing trade to 1.8 to 2.2. So yan lang ang batuhan dyan. So meron pang I think 10% dyan. Meron kang 10% dyan sa range na yan. So and if you manage to buy lower, so 180 nakabanat ka, may bonus. So 20% aabutin mo. No? So pero ganda yan, ganda ng range nyo. Abang-abang lang. So abang-abang lang tayo dyan sa range na yan ni DYDX. So, until such time na magkaroon tayo ng breakout, then those are our targets. You can short dyan sa area na yan sa 2.2 kasi marami na itong nagbebenta. So you can look at the order book as well. So this is daily time frame. Tingnan nyo. Daily time frame. Short bias na no? So it is as if going to break na itong RSI 50 natin sa tingin. Let's look at the shorter time frame na break na yan sa RSI 50, no? So we are going to see again, no? Near 2 pesos, tapos na yung run, no? So tignan mo, hindi pa kasi panahon. Hindi pa panahon, wala pa masyadong volume. May mauna mag-pump, pagka walang narrative, walang volume, walang support ng mga tao sa spot, hindi aangat, babalik lang, no? So minsan pinapump sa futures, steady lang sa spot, babalik lang ulit. So you need to observe yung movement in both spot and futures. Ikaw yung mas focus sa spot na charts, no? So kasi I noticed naman na yung futures will just follow. Okay. Ayan si DYDX, abang-abang near DOS.
180 is the bonus. Sabay-sabay ulit tayo magbenta sa 2.2. Gatasan lang yung range na yan. So kung nakaano ka, kung nakatipay ka, naka-leverage ka, ay hintayin mo yung signal. So meron tayong mga short dyan. So you get the range. So you can use this. Again, I want you to use the range that is most of the time tinatamaan. So kaysa dito, dito na. Kasi, bakit? Kasi dyan tayo mabibigyan eh. Dito malaki chance. Hindi ka mabibigyan. So, and use yung range din na tinatamaan. So, ito yung support. Yung support na tinitingnan natin. Then you measure. 2.03 lang. Then you measure, pasok ba doon sa tipay TPs? Forecast. Ito mo. Short here. Pasok. 4.5. If you will short sa daily pivot, ayan, daily pivot lang kasi ayan ang immediate resistance natin eh. Walang tuldok. Pero, let's say, dyan, sinort mo. Tapos ito target mo. Pasok ba? Pasok. Asan yung point 8? Kahit dito sa green, pasok na pasok. So, kaya most of the time, kakabili nyo lang. Ayan, hindi pa nabe-break tong red. No? So, let's say, you get a retest. No? So, baka mamaya alas 8 mangyari. You get a retest, daily pivot, you short, no? And you set your TP dyan sa 0.8. No? So, automatic na yan, mati-TP. No? So, from 2.10 to 2.08 lang yung range na yan. So, maka-TP ka na. No? So, you want to see a movement like this later. Yan. Ganyan lang, nakatipi ka na. Diyan lang sa maliit na movement. Diyan, kay tipay. No? So, for me, still a short hunt. No? So, but observe the range 2 to 2.20, 1.8 bonus for DYDX. At ayan muna tayo. Alas 6 na. May lakad kasi si Kuyang. But mapapanood nyo ito mamaya alas 8. Mga kuya, mga teng. Pasensya na, hindi ko nasilip yung mga manokis. But hopefully, you get the idea. No? So, na short natin yung mga pumps. No? So, until we break yung mga major trend lines, yung mga major resistances na natin sa ibabaw, yung mga horizontal lines natin. So, hanggang sa muli, mga kuya, mga ateng. Ito ang inyong Kuya Jerome na lagi nagsasabing always plan your trade and trade your plan. At syempre, huwag kakalimutang magpasalamat at ipagdasal yung mga gains natin. Gano'n man kaliit yan o kalaki ay share natin sa mga mahal natin sa buhay. And of course, have the habit na kumurot-kurot dyan sa mga profits nyo. Bukas pag-usapan natin yung diskarte rin na pwede kung paano lumalaki yung portfolio mo habang nagtitipi ka, habang naglalabas ka ng pera, habang nabibili mo yung mga gusto mong bilhin, nag-e-enjoy ka sa labas, pero lumalaki yung portfolio. So, bukas paalala nyo, pag-uusapan natin yan, mga kuya, mga tech. Bye and stay safe. Good luck sa mga trades. Hanggang bukas ulit. Bye!